Kung gusto nyo magkaroon ng masaganang pamumuhay at mapayapa, itigil nyo ang pagsasalita ng masama sa kapwa nyo. At gayon din yung pagmumura. Kasi nga kapag nagsasalita kayo ng mga ganyang words, ng mga bad words, galing kasi yan sa demonic entities na naka-attach sa inyong soul, sa inyong will, mind, and emotion. And also, kapag kayo ay nagsasalita ng ganon, kayo ay nagpapadala ng demons dun sa mga tao na yun. It's either kaharap nyo or hindi nyo kaharap at masama yung sinasabi nyo sa kanila. Binabawd-mouthing nyo sila. So, ayun, nagpapadala kayo ng mga demonic entity sa kanila. At dahil doon, kung hindi sila covered ng dugo ng Panginoon spiritually, sila ay mababalisa. At kung ano pa mang mararanasan nila, na suddenly, bigla na lang silang nalungkot, na suddenly, bigla na lang sila nabalisa, na suddenly, bigla na lang may nangyari sa kanila because of that. Kasi nga, ikaw, nag-release ka ng demons niyan sa bibig mo. Kaya nga, di ba, ang dila, it holds life and death. So, nagkakatalo na lang kung ang mga sinasabi mo ay nakakapagbigay buhay, specifically spiritually sa taong yun, nakausap mo, o kung sino pa man, or pumapatay sa reputation ng taong yun. So, dahil doon, kapag kasi ikaw ay nagsalita, nagburakan, kaya nagsalita ka naman sa kapwa mo, syempre, of course, possible, i-take nila yun at masaktan sila. So, ino-open up mo. Ginamit ka ng enemy para i-open up yung heart nila sa pain and also unforgiveness dahil nga doon sa sinabi mo sa kanila dahil nasaktan mo sila. So, na-open yung puso nila sa mga demonic entities na pinadala mo sa pamamagitan ng bibig mo na ginamit ka lang din as a vessel, di ba? Para makorap din nila yung puso at yung isip ng taong yun na pinagsabihan mo. So, ayun, kung gusto natin ng mapayapa at bless tayo ng Diyos, hindi lang physically, kundi spiritually, mag-grow tayo sa spirit at sa wisdom niya, na nanatiling humble. Kailangan nating magkaroon ng self-control at maging maingat sa ating mga pananalita. Kasi nga, hahatulan din tayo ng Diyos sa lahat ng pananalita na lumabas sa ating bibig. Maaaring ikaw ay pawalang sala dyan, kaya naman ikaw ay parusahan. Kaya nga, kailangan natin magkaroon ng self-control at patience. And also, kapag kasi nasa naman ang Holy Spirit, hindi ka naman nagsasalita ng masama sa iba. Kasi syempre, of course, una, may takot ka sa Diyos. At pangalawa, ayaw masaktan ang damdamin ng Panginoon at gayon din ayaw masaktan yung damdamin ng kapwa mo. Pero kung ang evil spirit ay nasa iyo, syempre, wala kang joy, wala kang peace. So, ganun din yung i-release mo. Diba? Because of the spirit nga na naka-attach sa iyong soul. Diba nga, bago pa yan sabihin, nagmula yan sa puso mo. Motives at intents ng puso mo. Kaya nga, diba, hindi ang kinakain nagpaparami sa tao kasi nga, dumidiretso yan sa tiyan pagkatas idududumi. Kundi, yung mga salitang lumalabas sa bibig mo kasi nagmula sa puso mo. Ang Panginoon nasisiyasat niya ang puso at isip ng bawat isa. Kaya naman, kung anong nag-uumapaw dyan, syempre, yun din yung maisasabi mo. So, kung puro unforgiveness, bitterness ka, of course, ganun din yung maisasabi mo. Pero kung puro pagmamahal at word of God, andyan na nakatamin sa puso mo, gayon din, ilalabas sa bibig mo. Kaya, ayun, magbigay lang din ako ng insight na, diba, nung bata tayo, hindi naman tayo, maalam sa mga ganyang bagay na pananalita. Pero di ba nga dahil nga sa nasa paligid natin at nakikita natin, naririnig natin, so nahubog noon yung ating spirit or pag-uugali. Spirit kasi ibig sabihin pag-uugali mo. Yan, di ba? May tinatawag na evil spirit which is spirit ni Satan na naglipa na sa mundong to. At merong Holy Spirit o banal na spirito na kung saan, di ba, para tayo ay maging banal katulad ng Diyos, yung pagiging kalarawan niya na nawala dahil nga, di ba, sa pagsuway ay manumbalik. So we need the Holy Spirit para baguhin tayo, isanctify tayo, alisin yung masasama natin pag-uugali at mabago talaga, ma-transform yung ating puso nang sagay makapamuhay tayo na ayon sa kalooban ng Diyos at mawalain lahat ng ugat ng kasamaan, lahat ng venom, lahat ng thorns, lahat ng spider web na dyan sa ulo mo, spiritually ay mawala yan. Pero yun nga, we are all innocent, pero dahil nga tayo ay nasa fallen world, mapapansin nyo lahat ng tao sa kapaligid nyo, may assess nyo, even you,
you are living in pain, kung hindi kayo release ng forgiveness sa kapwa nyo, at ganun din, broken soul, even yung about sa identity mo, hindi mo malaman kung ano ka ba talaga, or parang meron kang existential problem na hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. So, spiritual kasi. Everything is spiritual. Kasi nga po tayo ay spirit with physical body. So, going back to the topic, yun nga, kung gusto natin magkaroon ng peace at blessing, hindi lang yung nakakain natin, nakikita natin, kundi spiritually mag-grow tayo. We need to have self-control at itigil yung pagmumura at pagsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa. So, yun lang. God bless and shalom.